Ngayong gabi, ating pagbulayan ang salita ng Panginoon, Psalms 37. Psalms 37, at ang ating babasahin ay isang talata lamang, verse 23. Verse 23. Ito'y may kaugnayan din sa mga paan ng mga matutuwid na ginagabayan ng Diyos. So, mga paang ginagabayan ng Diyos. Ganito ang pagkakasabi sa Tagalog: ang mga lakad ng isang tao ay ang Panginoon ang nagtatatag at siya'y nasisiyahan sa kanyang lakad. Psalms 37 verse 23. Pero basahin ko sa English, sa New King James, may pagkakaiba. Ganito ang sabi: the steps of a good man are ordered by the Lord, and He delights in His way. Pero sa ibang salin po, hindi po good man, kundi righteous man. The steps of a righteous man are ordered by the Lord. Ito ang salita ng Panginoon. Nawa siya magpala sa pagkakabasa ng kanyang salita. Tayo manalangin. Panginoon, tunay na nalulugod kayo sa buhay po ng mga matuwid. Hindi po sa aming sarili, kundi matuwid dahil kay Kristo. Nawa nga po, tulungan nyo kami na ang aming pong mapag-aralan ngayong gabi na yung mga salita ay may lapat namin sa aming pong mga buhay. Na wag lamang namin ito pakinggan at palampasin sa aming mga tenga, kundi ito po ay magbunga, magkaroon ng ugat sa aming buhay upang kami po ay makapamuhay ayon po sa iyong katuwiran. Maraming salamat po, itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Ano sa palagay ninyo ang kasabihan ito? Marami nagsasabi na napakainom daw na magkaroon ng mga magulang na tumatanaw, tumutustos sa kinabukasan ng kanilang mga anak. Di ba maganda yon? Mga magulang na tumatanaw sa kinabukasan ng kanilang mga anak. Na para bang nasa magulang ang pag-asa ng kanilang mga anak. At ang buhay din ng tao, sabi nila, nakadepende sa kapalaran o nakadepende sa kamay ng tao kung pagsisipagan niya lamang na planuhin ng kanyang buhay at masipag siya, siya ay magtatagumpay. Yun ang sabi na, para bang sinasabi na nasa kamay ng mga tao ang pag-asa mismo ng kanyang kinabukasan. Pero ano bang sinasabi sa banal na kasulatan? Kung ating babasahin ang Jeremiah chapter 10 verse 23. Jeremiah chapter 10 verse 23, ganito ang sabi: alam ko, O Panginoon, na ang lakad ng tao ay wala sa kanyang sarili. Wala sa taong lumalakad ang magtuwid ng kanyang mga hakbang. Kung sa biglang tingin natin na mas maganda talaga kung may magulang na tumatanaw sa kanyang kinabukasan ng kanyang mga anak, napakaganda niyan. Na para bang nasa magulang ang pag-asa. At sabi rin ng tao na magiging magandang buhay mo kung ikaw ay masipag at magplano ka ng maigi, nasa iyong kamay ang kinabukasan. Tama man yan, ngunit sa kabila ng likurang ito, alam natin hindi tayo nabubuhay sa ating sarili, kundi ang ating buhay ay nakasalalay lamang sa Diyos. Kung ang Diyos ang siyang gumagawa sa atin, alam natin na tayo ay magtatagumpay. Kaya nga, kumbaga sa salitang biglaan, wala po sa magulang ang pag-asa ng mga anak. Wala din sa sikap at kasipagan ng tao ang kinabukasan ng kanyang sarili, kundi nakadepende sa kalooban ng Diyos. Now, may sinabi rito na ang lakad ng isang matuwid, the steps of a righteous man are ordered by the Lord. Na tinutukoy dito ay ang matuwid na tao. Na alam natin hindi lahat ay matuwid. Maraming nagmamatuwid. Pero ang tanong, paano ba nagiging matuwid ang tao upang ang kanyang lakad ay ginagabayan ng Diyos at nakatitiyak siya na kinalulugdan ng Diyos ang kanyang mga hakbang? Paano ba nagiging matuwid ang isang tao? Hindi sa pagsisikap, hindi sa magandang plano,
Hindi sa pagtanaw sa kinabukasan, kundi ang pagiging matuwid ng tao ay sa pamamagitan ng Diyos lamang. Diyos lamang ang ating pag-asa. Now, papaano maging matuwid ang isang tao sa gawa ng Diyos? Papaano? Mayroon pong ginagawa ang Diyos sa atin bago tayo maging matuwid. No? Hindi sa ating pagsisikap. Now, tingnan nyo ang sabi sa John chapter 6, verse 44. Ganito ang sabi. Alam natin na walang ibang matuwid maliban kay Jesucristo lamang. Siya lamang ang katuwiran ng Diyos. Ang Diyos ay nalulugod kay Kristo sa Kanya lamang. Kaya lamang tayo kinalulugan ng Diyos dahil kay Kristo na nasa atin. Okay? Now, paano naging matuwid ang isang tao? Ito'y sa pamamagitan ni Kristo. Anong ginagawa ng Ama? John 6:44-45, ganito ang sabi, walang taong makakalapit sa akin, maliban ilapit siya ng Ama na nagsugo sa akin. Wala kang taong makakalapit kay Kristo. Maliban ng Ama ang siyang nagsugo sa taong yon para kay Kristo. At siya'y muli kong upuhayin sa huling araw. Ibig sabihin, ang taong lumapit kay Kristo, binibigyan ni Kristo ng buhay. Tingnan nyo ang sabi sa susunod na talata, 45. Nasusulat sa mga propeta, ibig sabihin, nakasulat sa Biblia, buong Biblia, at sino yun? Tuturuan ng Diyos. Sinong tuturuan ng Diyos? Tuturuan silang lahat ng Diyos. Ang bawat nakarnig at natuto sa Ama ay lumalapit sa akin. Nang sabi, walang taong nakakalapit kay Kristo malibang ito'y gawin ng Ama. Okay? At ang Ama, bago niya ilapit ang tao kay Kristo, tinuturuan muna ng salita ng Diyos. Nang sa ganon, makilala nila si Kristo, kaya sila'y lumalapit kay Kristo. At dahil sila'y lumapit kay Kristo, sila ay hindi tatakwal ni Kristo, kundi sila ay bibigyan ng buhay. No? Sa makatwid, ang sino mang taong inilapit ng Ama kay Kristo, ang taong yon ay nagiging matuwid. Okay? Wala po sa paraan ng tao ang pagiging matuwid, hindi yung pagtigil mo ng iyong kasalanan, ano pa man, kundi sa pamamagitan ng gawa ng Ama na ang tao ay tinuturuan habang nakikinig ng pangangaral at dinadala sa kay Kristo at ang tao niyon ay sumasampalataya naman kay Kristo. Kaya ano po ang mangyayari sa kanya? Colossus 2. Sabi sa Colossus 2, verse 6, kaya kung paanong tinanggap ninyo si Kristo, Kristo Jesus na Panginoon, ay lumakad kayong gayon din sa Kanya. Kayong gayon sa Kanya. Now, ang lahat ng taong dinala ng Ama kay Kristo at tinanggap si Kristo, lumalakad siya ngayon ayon sa lakad ni Kristo. Kung anong lakad ni Kristo, isang Diyos na matuwid, ang taong yun ay nagiging matuwid. Tingnan nyo sa susunod na talata, sa 7. Na nakaugat at nakatayo sa Kanya. Yung daw taong lumalakad kay Kristo ay nakaugat at nakatayo kay Kristo at matibay sa pananampalataya. Gaya ng itinuro sa inyo na sumasagana sa pasasalamat. Kaya nais kong ibahagi sa inyo yung pong talatang ito ng Salmo 37, versikulo 23. Yung sinabi diyan na ang hakbang ng isang tao ay ginagabay ng Diyos, hindi po lamang sinong tao ito, kundi ang pinagmaging matuwid ng Diyos. Kristiyano tinutukoy dito. Kaya nga, bawat hakbang daw ng Kristiyano ay itinatalaga ng Diyos. Ang sabi sa English, the steps of the righteous man is ordered by the Lord. Pag sinabi pong order, naalala ko yung paliwanag ni Feli dito, ni Brother Feli sa song reading. Nasabi niya, pag sinabing ordered by the Lord, bawat hakbang daw, para bang bawat hakbang ng tao sinasalo ng kamay ng Diyos para hindi siya magkamali. Well, sa ganung picture, yung pong realidad na ang taong binanal ng Diyos dahil kay Kristo, lahat ng kanyang lakad ay talaga namang
sinasalo ng Diyos. Ibig sabihin, nandun ang direksyon, naroon ang pagpapatibay, naroon ang gabay. Kaya, kinalulugdan ng Diyos ang kanyang mga hakbang. Kaya, ang panawagan ko rito, kung kayo wala pa pong kaugnayan kay Kristo, kailangan mo nang kayo ay sumampalataya kay Kristo upang si Kristo ay mamuhay sa inyo nang sa ganun makalakad kayong matuwid sa ating Panginoon. Now, kung ikaw ay mananampalataya na, ikaw ay may katiyakan na ang Diyos ang may talaga ng iyong mga hakbang. Na alam nyo ba na ang context ng Psalms 37, ito'y panawagan ni Haring David sa buong bayan ng Israel na dumadanas ng maraming pagsubok, dumadanas ng mga paghihirap, at nakita nila ang mga kabilang bansa ay yumayaman. Umaasenso sila. Kaya itong mga tao ng Diyos, ang Israelita, sila'y inggit na inggit sa pagyaman ng mga masasamang tao. Kaya nga itong panawagan ni David, Psalms 37, na huwag kayong mainggit sa mga taong masama, sapagkat kayo ay pinagpaging matuwid ng Diyos. Kaya bilang Kristiyano o mananampalataya, huwag niyong sayangin ang inyong panahon sa kakainggit sa mga pag-unlad ng masama. Katulad ngayon, si Santa Maria, si Santa Isabel, na ngayon pinipilit niyang wala siyang kasalanan. Pero mo, 8,000 lang ang buwan, pero ang salin niya, ang kanyang niliremit na kayamanan niya, 17 million, saan galing yun? No? Pareho, kahit na matagal ka nang nagtatrabaho, 8,000 lang ang buwan. Tapos magkakaroon ka ng pondo 17 million, mahirap na. Pero ang mga tao, inggit na inggit sa kanila. Maingit ka ba niyan? Pawang kasamaan pala nagmula. Mayroon silang pinatay, mayroon silang kinidnap. Itong panawagan ni David dito sa Psalms 37 na kayong mga mananampalataya, huwag niyong sayangin ang inyong buhay sa kakainggit sa pag-unlad noong mga hindi mananampalataya. Bagkus, ilaanin niyo ang inyong sarili sa pagtiwala sa Diyos. Bakit po? Yan ang sabi ng ating text. Ang mga lakad ng isang taong matuwid, ang Panginoon ang nagtatatag. At siya'y nasisiyahan sa kanyang lakad. Hindi nasisiyahan ng Diyos dyan sa mga pag-unlad ng mga taong masama, kundi nasisiyahan siya sa kakontentuhan ng mga taong mananampalataya. Kaya ngayon, dito sa ating text, meron ditong pag-asa sa mga taong mananampalataya, ay meron ditong pag-asa sa kanilang kinabukasan at nakatitiyak tayo. Now, bakit tayo nakakatiyak kung umaasa tayo sa Diyos at hindi naiinggit sa iba? Bakit tayo makakaasa? Tatlong bagay po ang babahagi ko rito. Unang-una, makakaasa tayo sapagkat ang Diyos ang nakakakita ng lahat. Ang Diyos ang nakakakita ng lahat. Alam niya ang lahat ng pangyayari. Alam niya ang pag-unlad ng mga taong hindi mananampalataya. At alam niya ang kalagayan mo bilang mananampalataya kung kanino ka nagtitiwala. Basahin natin muli ang ating teksto, no? At tignan natin ang pahiwatig. Ang sabi diyan, ang mga lakad ng isang tao, ang Panginoon ang nagtatatag. Ang nakikita natin diyan, nakikita niya ang lahat ng lakad ng mga kanyang mga tao, maging sa mga hindi mananampalataya. Sa katwid, ang Diyos nakakita ng lahat ng nangyayari, lahat ng mga kilos, lahat ng ano bang nangyayari sa daigdig na ito. Hindi tulad sa atin, limitado lang ang ating nakikita. Okay? Limitado lang yung ating nakikita. Sino sa atin dito ngayon na nakakita kung ano yung mangyayari sa atin bukas? Maaaring may plano tayo, papasok ka ng maaga, dahil may trabaho ka, kailan magising ka ng alas 5, yun ang plano mo.
pero hindi mo alam kung mabubuhay ka pa ng alas 5. Walang nakakaalam. No? Limitado ang ating nakikita. Pero, ang Diyos, wala siyang limitasyon. Dapat ito'y maging aral sa atin. Na talagang dapat tayong umasa lamang sa Panginoon sapagkat siya yung nakakita ng ating kinabukasan. Kaya ang mga payo ng Diyos sa magitan ng Biblia ay ganito. Sa James chapter 4, verse 14. Huwag nating pagmalaki o pagyabang yung ating lakad bukas. Dahil hindi natin alam, mamaya lang baka madampa tayo, hindi na tayo magising. Na? Wala nakakala. Kaya ang sabi nito ni Santiago sa atin, mga mananampalataya, ang sabi sa verse 14, gayon man ay hindi niyo na nalalaman kung ano ang magaganap bukas. Okay? Ano ba ang inyong buhay? Tignan niyo buhay natin. Masaya tayo, mataba tayo, pero hindi natin alam bukas. Si Aileen ba, alam ba niyang bubutasan siya sa taong ito ng tagiliran? Never in her mind, noong 2016 o 2015, na ganito mangyari sa kanya. Pero dahil sa mga salita ng Panginoon, mayroon siyang advance notice na dapat magtiwala sa Panginoon. Hindi natin malalaman ng bukas kahit mamaya lang. Now, ang pananaw ng Diyos ay walang limitasyon. Dala niya ang lahat ng kinabukasan. Alam niyo ba na ang nakaraan, libo-libong nakaraan, at libo-libo pang darating. No? Sino kakaalam doon? Wala. Pero sa Diyos, lahat yun ay presente. Lahat yun ay present. Yung libo-libong nakaraan natin at libo-libong hinaharap natin sa Panginoon, sabay yun. Nakikita niya. Ganun yun. Kaya, sa Kanya tayo magtiwala. Huwag tayong mainggit. Huwag tayong mainggit, kundi sa Kanya tayo magtitiwala. Naipapakita natin sa mga talata kung ano ibig sabihin nung nakikita ng Diyos ang lahat. Lucas 12, versikulo 7. Lang halimbawa, ganito sabi. Lucas 12:7. Ngunit maging ang mga buhok ng inyong ulo ay bilang na lahat. Okay? Huwag kayong matakot. Higit kayong mahalaga kaysa maraming bayan. Now, tignan nyo lang sabi dyan. Ngunit maging ang mga buhok ng inyong ulo bilang na lahat. Kung bilang yan, ibig sabihin, nakikita ng Panginoon bawat hibla ng ating buhok. Sino sa atin nakakabilang ng ating buhok? Wala. No? Lalo na kung nakakalbo na, yung matumutubo manipis, hindi na nabibilang yan. Pero, nakikita ng Diyos yan. Kung nakikita ng Diyos, yung mga buhok natin namamatay, bagong tubo, higit na dapat tayong magtiwala na ang ating kinabukasan ay dapat nating pagtiwala sa Kanya. Nakikita ng Diyos yan. Isa pa, 2 Chronicles sa Lumang Tipan. 2 Chronicles 16 verse 9. Ikalawang Kronika, chapter 16, verse 9. Ganito ang sabi. Sapagkat ang mga mata ng Panginoon ay nagpaparuot parito sa palibot ng buong lupa upang ipakita ang kanyang kapangyarihan alang-alang sa kanila na ang mga puso ay tapat sa Kanya. No? Ang mata ng Panginoon, paruot parito. Ibig sabihin, wala pong tulog ang Diyos. Sa atin, hindi tayo makakita kapag wala tayong tulog, may buhangin, ano? Pag puyat na puyat tayo. Pero ang Diyos kailanman hindi na pupuyat. Nakikita niya, kaya alam niya kung saan ka pupunta, alam niya kung ano mangyayari sa iyo, kaya alam din niya paano kang iligtas ng Panginoon sa lahat ng ito. At hindi lang yun. Pag sinabing nakikita ng Diyos ng lahat, ibig sabihin, hindi nakatago sa Kanya bawat hibla ng buhok, bawat ibon, no? At umabigit pa rito, kaliwanag sa Biblia, na ibig sabihin ng nakikita niya, lahat na nakikita ng Diyos, kilala niya at pinapangalanan niya. Now, tingnan nyo ang sabi sa Salmo 147, Psalms 147, verse 4. Ganito ang sabi. Ang bilang ng mga bituin ay kanyang binibilang. Ibinibigay niya sa kanilang lahat ang mga pangalan nila. Now, alam niyo ba kung gaano karami ang bituin sa langit? Alam niyo ba? Walang makakabilang, no? Pero kung titignan natin
Minsan di natin makita, walang bituin dyan. Pero alam nyo ba, hindi bituin ang dapat nating itanong. Kung kayo nag-aral sa high school, elementary, ang langit natin, may mga bituin. Pero yung mga bituin na yan, nasasakop ng tinatawag na galaxy. No? Isang galaxy lang, sa isang galaxy dyan, milyon na bituin ang nilalaman yan. Milyon na bituin. Okay? Ngayon ang tanong, hindi ilan ang bituin, kundi ilang galaxy meron sa langit. Ang galaxy din ay milyon din o bilyon ang dami ng galaxy. At bawat galaxy, naglalaman din ng mga billions ng mga bituin. Kaya gaano karami ang bituin sa langit? Napakarami, hindi mabilang. And yet, ang sabi dito, bilang ng Panginoon yon at binibigyan niya pa ng pangalan ang bawat isa. So nakita natin yung kapangyarihan ng Diyos na nakikita niya, na bakit hindi tayo magtiwala sa Kanya? Sa ating lakad. Bakit lumalakad tayo, umalis ng trabaho, na hindi man lang tayo nananalangin sa Kanya, humingi ng gabay? Bakit? Nasa iyong kamay ang iyong kinabukasan? Mga pagsisikap na magulang, igagapang nila kanilang mga anak, nasa kanila ba ang pag-asa ng kinabukasan ng anak? Nasa Diyos lahat. Kaya nga, ang lakad ng isang matuwid, natutuwa ang Diyos. Natutuwa ang Diyos. Ngayon, kung nakikita ng Diyos ang lahat ng bagay, at yun ang ating pinagkakatiwalaan, hindi tayo dapat mainggit. Hindi tayo dapat magselos sa mga yumayaman ng bigla, alam natin, something wrong. Sabi nga sa English, something smell fishy. Ibig sabihin, mukhang malansa yun. Kalain mo, 8,000 lang ang sweldo mo buwan, pero ang salin mo, 17 million? Paano nangyari yun? Huwag tayong mainggit dyan. Nakikita ng Diyos, at alam naman natin, ang sabi sa Psalm 70, na napakadulas ng mga paa ng mga taong ito na nahuhulog sa apoy ng pagdurusa. Ikalawa, makakaasa tayo bilang matuwid sa Diyos, una, dahil nakikita niya lahat. Ikalawa, dahil Diyos lang ang nakakaalam ng lahat. Kung nakikita ng Diyos ang lahat ng bagay, kahit yung mga millions and millions and trillions of stars, binibigyan niya ng pangalan, gaano pa kaya? Alam niya rin ang lahat ng bagay. Alam niya rin ang lahat ng bagay. Basahin natin muli ang ating text. Ang mga lakad ng isang taong matuwid, ang Panginoon ang nagtatatag. At siya'y nasisiyahan sa kanyang lakad. Ikalawang implikasyon dyan, nalalaman ng Diyos ang lakad natin. Okay? Nalalaman ng Diyos ang lakad natin. Now, ito ang masabi ko sa inyo mga kapatid. Sa sandaling i-commit mo na ang iyong buhay kay Kristo. Sa sandaling isinusuko mo na ang buhay sa Diyos sa pamagitan ng panampalataya mo kay Kristo na siya ang iyong tagapagligtas at Panginoon, alam niyo ba ang nangyari? Diyan ka rin magsisimula ng paghingi ng banal na gabay mula sa Diyos. Hanggat hindi ka naging tao ng Diyos, ang iyong panalangin ay pansamantala lamang. Pero kapag ka ibinigay mo na ang buong buhay mo sa Panginoon, nagsisimula kang humingi ng gabay sa Diyos. At dahil dyan, ang sabi sa Roma 8:28, anong sabi sa Roma 8:28? Nalalaman natin na sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawa. Sa ibang salin, wala po yung Diyos na binanggit doon. Kundi, nalalaman natin na ang lahat ng bagay ay sama-samang gumagawa para sa ating kabubuti. Yun ang original pagkakasabing talata yun. Hindi sinabi ang Diyos. Pero alam natin, ang Diyos ay may control. Pero, tignan natin, ang lahat ng bagay ay sama-samang gumagawa para sa atin. Bakit? Sapagat nagsimula tayong humingi ng banal na gabay.
Kaya lahat na nangyayari sa ating paligid, masama man ito, nakakatakot man ito, pagpapala man ito, lahat yan ay kumikilos para sa ating ikabubuti. Nakita nyo? Iba yung ikaw ay nagtitiwala sa Panginoon, ikaw ay naging matuwid dahil sa Kanya, dahil lahat ng bagay sama-samang kumikilos para sa iyong ikabubuti. Pero ito tanda natin. Hindi porque alam natin na lahat ng bagay ay sama-samang gumagawa para sa ating ikabubuti, ay alam na natin ang lahat. Hindi. Marami tayong hindi nauunawaan. Marami tayong hindi maintindihan. Pero kung pinangawakan natin ang sinabi ng Romans 8:28, alam natin na bagamat hindi natin maintindihan, hindi natin maunawaan ang nangyayari sa buhay natin, pero alam natin ang kauwian nun ay para sa ating ikabubuti. Kaya nga ang Panginoon nasisiyahan sa lakad na matuwid. Pero itong masabi ko, kapag ang buhay mo ay isinuko mo na sa Diyos at humingi ka na ng gabay, banal na gabay, alam niyo ang nangyari? Bagamat marami kang hindi na intindihan, pero lumalawig ang ating kaalaman sa buhay. At habang lumalago tayo sa kaalaman ng ating kapaligiran, doon naman nangyayari ang napakaraming problema na siyang-siyangin na hindi natin maunawaan. Why, Lord? Pero sabi ng Panginoon, cheer up. Believe God and believe also in me. Yun ang kailangan natin. Yung mga hindi natin maintindihan, dapat ating i-focus ang ating tiwala sa Kanya. Kasi sapagkat yun ang time na kailangan ng Diyos ang iyong tiwala sa Kanya. Yun ang time. Hindi yung nakatanggap ka ng malaking pera, sasabihin, Lord, talagang salamat, nagpupuli ako sa iyo, sumasampalataya ako sa iyo. Dahil nakatanggap ka, paano kung may problema ka? Yun ang time na dapat ibigay mong tiwala sa Kanya. Bakit? Siya ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Nakikita niyang lahat, nalalaman niya rin ang lahat. Kaya habang tayo ay nagdurusa sa mga iba't ibang trials, testing sa buhay, kahirapan, karamdaman, ang totoo nun, it works together for good. Doon naman lumalago ang ating pananampalataya sa Diyos. Amen. Doon lumalago yung ating pananampalataya sa Diyos. Mabaho sa buhay yun yung mga problema. Di ba? Ayaw natin ng mabahong bagay. Gusto natin laging mabango. Kailangan panay-juban ang buhay natin. Mabango palagi. Ayaw natin ng basura. Ayaw natin ng mga bulok na mga buhay. Ayaw natin yon. Pero ano nyo ba? Sa pamagitan ng mga bulok na yon, doon tayo lumalago eh. Doon gumagandang buhay natin. Like for example, paano napapataba at napapabulaklak yung mamahaling roses? Hindi ba yung mga pinatuyong tae, dumi, na di ba na-decompose ba? Kung alin yung mabaho, alin yung bulok, siya yung fertilizer noong mga roses. Kaya naman sila nakakausbong at talagang perfume ang kanilang buhay. Ganon the same with us. Kapag tayo po ay dumadami ang ating pagsubok, nagkakapapatuloy lamang na ikaw ay tao ng Diyos. At yan ang sinasabi sa Romans 8:28, that all things work together for your good. Nalaman ng Diyos yan. Kung sabihin, hindi alam ng Diyos ito, mahirap ko. Alam ng Diyos yan. Alam ng Diyos yan. Amen. At ikatlo, makakaasa tayo kapag tayo lumalakad ayon sa kalooban ng Diyos, dahil una, nakikita niyang lahat, ikalawa, nalalaman niyang lahat, at panghuli, nakakagawa siya ng lahat. Nakakagawa. Makapangyarihan ng ating Diyos. Tignan nyo. Balikan natin yung text natin, tignan natin yung pahiwatig. Ang mga lakad ng isang tao ay ang Panginoon ang nagtatatag. Siyang gumagawa. Kaya naman, siya ay nasisiyahan sa kanyang lakad. Ang Diyos ang gumagawa sa buhay natin, kaya naman ang Diyos nasisiyahan naman sa ating buhay.
Kahit na tayo nadadapa, kahit tayo na nalalamot, nangihina, pero natutupad yung kalooban ng Diyos, doon tayo lumago. Tumibay, natutuwa ang Diyos dyan. Kaysa gumawa tayo ng kasalanan, dahil gusto nating kumita, gusto nating guminhawa, lumalayong tayo sa panampalataya, hindi tayo sumasamba sa Kanya, inuunan natin yung ating sarili, nasa pagitan ng ating lakas, asenso tayo, hindi nalulugod ang Diyos dyan. But the steps of the righteous man are ordered by the Lord, and He delights on His ways. Masdan nyo ang sabi sa Jeremiah 32:17. Jeremiah 32:17. Ang Panginoong Diyos, ang sabi niya, Panginoong Diyos, ang sabi ni Jeremiah, ikaw ang siyang gumawa ng langit at ng lupa sa pamamagitan ng iyong dakilang kapangyarihan. At sa pamamagitan ng iyong unat na kamay, walang bagay na napakahirap sa iyo. Nothing is impossible with God. Nakikita niya lahat, nalalaman niya lahat, nagagawa niya ang lahat. Dapat lamang nating kilalanin yung distinction natin, yung pagkakaiba natin sa Diyos bilang tao. Yan ang isang doctrine ng Reform. Na magkaroon tayo ng pagkilala ng ating distansya sa Diyos. He is the Creator and we are the creatures. Dapat natin kilalanin yung pagkakaiba niyan, distinction. Na ang Diyos natin, ang makapangyarihan, tayo ay hindi makapangyarihan. Pero tandaan natin, ang kapangyarihan natin ay mula sa Diyos lang. Pero sa mundong ito, may nagkakasanib na puwersa para sirain ang kapangyarihan natin. Anong kapangyarihang nagsasanib na ito? Dalawa po. Tao at mga demonyo. Alam niyo ba, mismong tao mismo, sa bahay mo, kapitbahay mo, pamilya mo, ang sisira ng kapangyarihang nasa iyo. Ang sabi sa 1 John, greater is He that is in you than he who is in the world. Mayroon tayo nun. Ang binhi ng Diyos, nandiyan sa atin. Pero, dahil po sa kapangyarihan ng tao, nasisira sa atin ito. Nanghihina tayo. At maging sa ating paligid, mga gawa ng demons, yan po ang mga puwersa, lalo na sa mga naligtas na. Lalo sa mga taong nagtalaga na ng kanilang buhay. Lalo sa mga taong may tatak na ng Diyos. Yun ang pinagsisikapan na gawin o wasakin ni Satanas. Ginagamit niya ang mga tao and demons. At mga demon na ito, hindi natin nakikita. Pero nandiyan yan sa mga tao, kung umasa sila, kalaban mo palagi. Kalaban sa Diyos. At hindi mo namamalayan. Kaya mag-ingat din. Baka naman maging personal nyo na yung inyong mga anak. Ikaw talaga demonyo ka. Di ba na sinasabi natin sa ating mga anak? Totoo yun Sila ay naging instrument ng demons na lumalabas sa yung labi na totoo. Kaya sinasabi mo, impyerno talagang bahay na ito. Hindi mo na kailangan hanapin yung impyerno, bahay mo na, at may mga miyembro doon, mga demonyo. Kaya sabihin mismo, ay lumayas ka Satanas. Di ba? Pati ko, Mr. Satanas na. At sabihin ng Mr. ikaw talaga utas, pagkain mo. Pagkabahay, wala pong Diyos. Ganun po, kitang-kita mo na kung anong environment nila. Pero, yung kapangyarihang nasa atin, kapangyarihan ng Diyos, ang siyang gumagabay sa atin. Kung wala po ang kapangyarihang ng Diyos na pumoprotekta sa atin, tiyak hindi tayo magtatagumpay sa ating mga lakad. Hindi matutuwa ang Diyos sa lakad natin dahil tayo papanig doon sa lakad at puwersa ng kaaway. Kaya nga mapalad ang isang taong hindi lumalakad sa payo ng masama, hindi tumatayo saan? Sa daan ng mga makasalanan. Hindi umuupo sa upuan ng manunuyat. Dapat natin alamin yun. Kundi ang kanyang kagalakan ay nasa salita ng Diyos. Nasa salita ng Diyos. Nagbubulay-bulay siya araw at gabi. Dahil yun ang ating kapangyarihan.
tayo'y pilit na winawasak ng puwersang ito sa ating kapaligiran. Dahil kung walang kapangyarihan ng Diyos, wala tayong magagawa. At ang kapangyarihan ng Diyos, kadalasan, pinangahawakan natin yun. Sa magitan promises. Ang pangako ng Diyos. Kapag tayo may nababasa sa banal na kasulatan, andun yung mga pangako. If you diligently seek me, you will find me. Ang sino mang nagmamahal sa aking salita at isinasagawa ito, siya yung nagmamahal sa akin. Andun yung promise eh. If you believe, then you shall be saved. Yun ang pangako. If you confess your sin, He is faithful and just to forgive you. Yan ang pangako. At yun ang ating kapangyarihan. Anong silbi? Anong kapangyarihan ni Satanas? Anong kapangyarihan ng demonyo kapag ikaw ay nagsuko ng iyong kasalanan sa Diyos? Ginagawa kanyang righteous right at that moment. Diyos ang nagsasaayos ng ating mga hakbang, ng ating lakad. The steps of the righteous man are ordered by the Lord. So, ang Panginoon, kapag siya ang nag-o-order ng ating mga daan, samantay dalhin, siya rin ang nagpo-provide ng ating kakayanan. Siya nagpo-provide. Ang kailangan natin, huwag tayong mainggit sa mga tao, kundi bigay natin ang ating tiwala sa Diyos. So sa paghuli, application, 2 question ulit. Noong nakaraan, 7 question yung binigay ko sa inyo. Nangyari na kayo sa buhay niyo ngayon. Ito ngayon, 2 tanong. Una, kaibigan, buhay mo ba ngayon ay may gabay na ng Diyos? Ano pong ibig sabihin ko diyan? Hayaan mo bang mamuhay sa iyong sarili? Ang pagkaroon ng gabay ng Diyos, ito'y sa pamagitan ng ating pagsuko ng buhay kay Kristo. Dapat matanggap natin ang katwiran ni Kristo upang tayo lumalakad din na kaugat sa kanyang katwiran. At ang lahat ng ating mga daan ay kinalulutan ng Diyos. Ngayon po, ikaw ay hindi pa lumalakad sa gabay ng Diyos, nasa kadiliman ka pa ng kasalanan. Kailangan mo ang liwanag. Sinong liwanag? Sinong ilaw? Jesus Christ. 1:8-12. Ang sabi ng Panginoon, muling nagsalita sa kanila si Jesus, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin, hindi kailanman lalakad sa kadiliman. Yan ang pangako. Kundi magkakaroon ng ilaw ng buhay. At ang ilaw ng buhay na yun, ang sabi sa John 1:3, hindi kailanman magagapi ng kadiliman. Hindi magagapi ng kadiliman. Verse 4. Eh kung wala ka pang Kristo sa buhay mo, wala ka pang gabay. Kung wala ka pang gabay, nasa kadiliman ka pa. Kailangan lumabas dyan sa kadilimang yan. Paano lumabas sa kadiliman? Ibigin mo ang pag-ibig ng Diyos. Anong pag-ibig ng Diyos? John 3:16. Kaya na lamang ang pag-ibig ng Diyos, kaya ibinigay niya ang kanyang, yun ang pag-ibig ng Diyos, yung kanyang bugtong na anak, upang ang sino mang sa kanya ay sumampalataya, ay hindi mapapahamak bagkos magkaroon ng buhay na walang hanggan. At ang buhay na yun ang siyang ilaw sa atin. Makakalakad tayo sa katwiran kung si Kristo ay nasa iyo. Kaya ang tanong mo ulit, buhay mo ba ay may gabay na ng Diyos? Sinasampalatayanan mo ba si Jesus? At ikalawa, sa mga kapatid naman, mga mananampalataya. Kung ikaw ay mananampalataya na, ang lakad mo ba ay nasa liwanag? Baka naman sinasabi mo ikaw ay nasa liwanag pero ang buhay mo ay nasa kadiliman. Kailangan umalis ka dyan. Walang mangyayari sa'yo kundi pagbagsak. Pagbagsak. So anong tanda? Ano ang napakaraming tanda ng mga taong nasa liwanag na? Pero ano yung pangunahing tanda na ang isang mananampalataya ay nasa liwanag na?
Sa maraming tanda, isang tanda lang ang aking titignan na sinabi sa Biblia. 1 John, chapter 1, verse 5 and 6. 1 John, chapter 1, verse 5 and 6. Ganito ang sabi. At ito ang mensahe na aming narinig sa Kanya at sa inyo'y aming ipinapahayag, na ang Diyos ay liwanag. At sa Kanya'y walang anumang kadiliman. Nakita nyo? Ang Diyos ay liwanag at walang anumang kahit munting anino ng kasalanan. Walang kadiliman. Basahin natin sa verse 6. Ang sabi, kung sinasabi natin tayo'y may pakikisama sa Diyos, tayo'y lumalakad sa kadiliman. Kung sinasabi natin tayo'y may pakikisama sa Kanya at tayo'y lumalakad sa kadiliman, nagsisinungaling tayo. At hindi natin ginagawa ang katotohanan. Kaya tanong ko, natuto ba na tayo umibig sa ating kapwa? Umiibig na ba tayo sa ating mga kapatid? Kung umiibig ka, nasa liwanag. Ngunit kung hindi, nasa kadiliman. 1 John 2:9. Ang sabi sa 1 John 2:9, ang nagsasabing siya'y nasa liwanag at napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa hanggang ngayon. Yan ang isa sa mga palatandaan ng isang Kristiyanong lumalakad sa liwanag. Iniibig niya ang kanyang kapatid. At kung siya may galit sa kanyang kapatid, siya nasa kadiliman pa. Siya ay nasa kadiliman pa. Hindi pa malaman kung ikaw ngay alagad ni Kristo. Kaya ang utos ni Kristo, bagamat hindi ito lumang utos, pero sabi niya bagong utos, dahil kinamatayan niya na. Noong una ay utos sa lumang tipan, dati na ito, pero ngayon, naging bago nung kinamatayan niya sapagkat kanya na itong pinatunayan. Na sa kanyang kamatayan, siya namatay alang-alang sa makasalanan. Kaya dapat makita sa atin yung pag-ibig nito. John chapter 13, verse 34 hanggang 35. Isang bagong utos ang sa iyo binibigay ko sa inyo. Hindi ito bagong utos na galing na panibago, kundi ito'y nasa lumang utos ng Diyos. Pero ngayong bago, dahil kinamatayan niya na, o kamamatayan niya, sabi niya, isang bagong utos ang sa iyo'y ibinibigay ko, na kayo'y magmahalan sa isa't isa, kung paano minahal ko kayo, magmahalan din kayo sa isa't isa. Verse 35, sa pamamagitan nito, ay makikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad, kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Yun po yung number one palatandaan na tayo nasa liwanag, may pag-ibig tayo sa ating. Meron na ba? Sana. Hindi lamang sa salita tayo ibig, kundi sa ating. Tayo manalangin. Opo, Panginoon, napakasarap po sa mga paa na nasa iyong mga kamay, na may direksyon, na may pagpapatibay, na may gabay sa lahat ng aming lakad. Sapagkat kayo lamang ang dapat namin pagkatiwalaan at asahan sapagkat kayo nakakita ng lahat, kayo nakakaalam ng lahat, at kayo nakakagawa ng lahat. Kailangan namin upang ang lakad namin ay magiging kalugod-lugod sa inyo. Kung sa aming sarili lamang, Panginoon, wala po kami may pagmamalaki, pawang kamalian at patungong kami sa kapamakan. Maraming salamat po na inyong ipinagkaloob ang inyong pag-ibig na si Kristo upang kami sumampalataya. At sa aming pagsampalataya, hindi kami mapapahama, kundi magkaroon ng bagong buhay. Buhay sa katwiran na siyang iyong kinalangkan. Aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus.